Inalay ko ang aking buhay, pero basura ang isinukli mo. Habang tinitiis ko ang sakit ng karamdaman, mas pinili mong yakapin ang karangyaan sa piling ng iba. Ngayon, sa harap ng iyong pagbagsak, tandaan mo, ang taong tinawag mong gasyat at walang kwenta, siya palang may hawak ng iyong hininga. Handa ka na bang mawala ang lahat? Wala ka ng silbi sa akin, Katrina. Pirmahan mo ang mga papel na ito at lumayas ka na sa pamamahay ko bago ko pa ipakaladkad ang mga gamit mo sa kalsada. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Katrina, mas masakit pa kaysa sa kumukulong hapdi na nararamdaman niya sa kanyang tagiliran. Hawak niya ang isang mangkok ng mainit na sinigang na paborito ni Paulo, ang ulam na pinilit niyang iluto sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan at matinding pagkahilo. Ngayon ay ikasampung anibersaryo ng kanilang kasal at ang tanging hiling niya ay isang munting ngiti mula sa asawa pagkatapos ng mahabang araw nito sa opisina. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang malamig na titig ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat, kasama ang puting sobrang puno ng kawalang puso. Nanginginig ang mga kamay ni Katrina habang dahan-dahang ibinibitaw ang mangkok sa mesa. Ang usok ng pagkain na puno ng pagmamahal ay unti-unting pinalis ng lamig ng aircon sa kanilang marangyang sala. Isang karangyaan na siya ang nagpunla, ngunit ngayon ay siya ang itataboy. Hindi niya magawang magsalita dahil tila may nakabara na malaking bato sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na padyak sa kanyang katinuan. Ano pang hinihintay mo? Ayaw mo pa bang tanggapin na tapos na tayo? Muling bumulalas ang boses ni Paulo, walang bakas ng pag-aalinlangan. Masyado ka ng pabigat, Katrina. Tignan mo ang sarili mo, lagi kang may sakit, lagi kang matanda tignan. Hindi ka nababagay sa mundong ginagalawan ko ngayon. Sa likod ni Paulo, dahan-dahang lumabas mula sa anino ang isang babaeng mas bata, nakasuot ng mamahaling damit at may mapang-uyam na ngiti. Si Tiffany, ang babaeng alam ni Katrina na lihim na katuwang ni Paulo sa mga nakaraang buwan. Ang sakit na nararamdaman niya sa katawan ay tila naglaho, napalitan ng isang manhid na pakiramdam na tanging ang mga taong nawalan ng lahat ang makakaunawa. Tama ang anak ko, Katrina. Isang matinis at matalas na boses ang sumali sa usapan mula sa hagdanan. Si Nanay Sabel, ang kanyang biyenan, na sa loob ng 10 taon ay itinuring niyang sariling ina. Huwag mo nang pairalin ang pagiging martir mo. Wala kang naibigay sa pamilyang ito kundi abala. Ni hindi mo nga magawang bigyan ng tagapagmana ang anak ko. Panahon na para mapunta si Paulo sa babaeng tunay na makakatulong sa kanyang pag-angat. Hinanap ni Katrina ang mga mata ni Paulo, umaasang makakakita kahit katiting na alaala ng kanilang nakaraan. Ang mga panahong wala silang makain at siya ang nagtatrabaho sa 2 kumpanya para lamang makapagtapos ito ng pag-aaral. Ang mga gabing ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon para lamang makapagsimula ito ng maliit na negosyo. Ngunit wala siyang nakita kundi ang refleksyon ng sarili niyang pagkawasak. Ang lalaking minsang nangako na aalagaan siya sa hirap at ginhawa ay siya ring lalaking pumapatay sa kanyang kaluluwa ngayon. Bumagsak ang isang baso mula sa gilid ng mesa nang sadyang tabigin ito ni Tiffany, at ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng lahat ng kanyang pangarap. Ang bawat piraso ng kristal na nagkalat ay parang ang 10 taon ng kanyang buhay, marupok, madaling tapakan,
at wala ng halaga. Dahan-dahang tumalikod si Katrina, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang pag-ibig na itinanim niya sa pusong bato ay kailanman hindi magbubunga. Lumakad siya patungo sa pinto, habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang humampas sa mga bintana, tila nakikiramay sa bawat patak ng luhang pilit niyang pinipigilan. Sa bawat hakbang niya palabas ng bahay na iyon, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na may kasamang pait at lason sa kanyang gunita. Hanggang kailan nga ba dapat magtiis ang isang pusong tanging katapatan lamang ang alam na ibigay? Kung ang dulo ng lahat ng sakripisyo ay ang itapon ka na parang basurang walang pakinabang sa gitna ng kawalan, ang malamig na ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nililinis ang mga bakas ng 10 taong kasinungalingan na bumasag sa pagkatao ni Katrina. Nakatayo siya sa gilid ng madilim na kalsada, basang-basa, habang ang papel ng diborsyo na pilit isiniksik sa kanyang kamay ay unti-unting nalulusaw at nagiging putik. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang pisngi ay nagdadala ng pait ng pagtataksil, ngunit kasabay nito ay ang paghuglas ng isang mahabang pagtitiis. Ang babaeng mahina, masasakitin, at palaging nakayuko sa loob ng mansyon na iyon ay tuluyan ng namatay ngayong gabi. Mula sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, isang mahaba at makintab na itim na sasakyan ang tahimik na huminto sa kanyang harapan. Ang makapal na pinto nito ay bumukas at isang lalaking nakasuot ng malinis na itim na suit ang mabilis na lumabas. May hawak na malaking payong upang silungan siya. Si Marcus, ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya at tagapamahala ng kanyang mga lihim na yaman. Yumuko ito ng bahagya, puno ng matinding paggalang na kailanman ay hindi nakuha ni Katrina mula sa sarili niyang asawa. Sa isang mahinahon ngunit seryosong boses, binasag ni Marcus ang ingay ng ulan. Handa ka na bang bumalik sa iyong trono, Madam President? Walang salitang lumabas sa bibig ni Katrina. Hakbang-hakbang, pumasok siya sa loob ng sasakyan kung saan sinalubong siya ng mainit na hangin at amoy ng karangyaan na matagal niyang tinalikuran. Iniabot sa kanya ni Marcus ang isang malambot at tuyong tuwalya. Habang pinupunasan niya ang kanyang basang buhok, tinitigan niya ang nalusaw na papel ng diborsyo na naiwan sa kalsada. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang akala ni Paulo ay tinanggalan siya nito ng karapatan, ngunit hindi alam ng lalaking iyon na ibinalik lamang nito kay Katrina ang susi ng kanyang tunay na kapangyarihan. Pagkaupo ni Marcus sa harap, inilabas nito ang isang tablet at sinimulang ipaliwanag ang mga huling ulat na matagal na nitong gustong sabihin. Madam, the trap is fully set. Panimula ni Marcus gamit ang pamilyar nilang Taglish kapag pinag-uusapan ang negosyo. Paulo's company is currently running on our funds. Inisip niya na ang mga bagong investors niya ay galing sa labas. Pero lahat ng pera ay dumaan sa mga dummy corporations ng K Holdings. Ang bahay na pinatira niya sa kanyang ina, ang mga sasakyan na ginagamit niya para ipagmalaki ang kanyang tagumpay, at kahit ang mga mamahaling regalo niya kay Tiffany, lahat ng iyon ay nakapangalan pa rin sa trust fund ninyo. Technically, he owns nothing. He is drowning in debt, and you hold the ocean. Nakinig si Katrina habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim ng sasakyan.
Ang lalaking sumumbat sa kanya ng kawalang silbi ay nabubuhay lamang pala sa biyayang siya mismo ang nagtanim. Ginamit ni Paulo ang kayamanan ni Katrina upang saktan siya, upang iparamdam na siya ay isang basahan. Ngunit ang hindi nito naisip ay kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng entabladong pinagsasayawan nito. Sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, ang liwanag mula sa telepono ni Marcus ay biglang kumislap. Isang tawag ang pumapasok mula sa opisina ni Paulo. Tumingin si Marcus sa rear view mirror, naghihintay ng utos mula sa kanyang amo. "It's Paulo's finance director, madam," mahinang wika ni Marcus. Tumatawag sila sa K Holdings. Humihingi ng emergency loan extension dahil na-freeze ang ilan sa kanilang mga accounts kaninang hapon tulad ng iniutos ninyo. Sasagutin ko ba? Isinandal ni Katrina ang kanyang ulo sa malambot na upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Paulo na pinalalayas siya habang nakangiti si Tiffany ay muling nag-apoy sa kanyang isipan, ngunit sa pagkakataong ito, wala ng luha. Ang natira na lamang ay isang malalim at mapanganib na katarungan. "Let it ring," malamig na utos ni Katrina. Ang boses niya ay walang kahit anong bakas ng awa. Hayaan mo siyang maramdaman kung paano makiusap sa kawalan habang dahan-dahan nating binabawi ang lahat ng bagay na akala niya ay sa kanya. Ang pagdampi ng mga mamahaling baso ng alak ay lumikha ng isang matinis na himig ng pagdiriwang sa loob ng pinaka-eksklusibong restaurant sa lungsod. Nakaupo si Tiffany na tila isang reyna sa kanyang bagong palasyo. Suot ang isang kumikinang na bestida na binili gamit ang pera mula sa kumpanya ni Paulo. Sa kabilang banda ng mesa, nakangiti si Paulo na parang isang hari na kagagaling lamang sa isang matagumpay na digmaan. Ang digmaang iyon ay ang pagpapatalsik sa babaeng nag-alay ng buhay para sa kanya. "I just can't believe she really thought she could stay, hon." Malambing ngunit nakakalasong wika ni Tiffany habang hinihiwa ang malambot na karne sa kanyang plato. "I mean, look at her. She is practically a walking hospital bill. Nakaka-drain siya ng energy mo. At naaawa ako sa iyo dahil binihag ka niya sa awa. I am just so glad you finally chose your own happiness. Deserve mo ang lahat ng magagandang bagay sa mundong ito." Ang mga salitang iyon ay parang pulot na nilalanggam sa pandinig ni Paulo. Binubusog ang kanyang umaapaw na pagmamalaki. Ginamit ni Tiffany ang pinakamabisang sandata ng mga mapagpanggap. Ang palabasin na ang kanilang kasamaan ay isang uri ng pagliligtas. Tumingin si Paulo sa mga mata ng kanyang kabit na may punong-punong pagmamalaki, inosente sa katotohanang ang yaman na kanyang ipinagmamayabang ay hindi kailanman naging kanya. "It is about time, babe," sagot ni Paulo habang hinahawakan ang kamay ni Tiffany sa ibabaw ng mesa. Wala naman siyang naiambag sa success ko. Ako ang nagpakahirap, ako ang nagtayo ng kumpanya, tapos siya ang makikinabang. Wala siyang karapatan sa pawis ko. "This is our night. Order anything you want. Kahit bilhin mo pa ang buong menu, the sky is the limit." Upang patunayan ang kanyang kapangyarihan, tinawag ni Paulo ang isang tagapagsilbi at mayabang na inilapag sa maliit na itim na tray ang kanyang pinakamahal na credit card. Isang card na nakakabit sa isang sikretong trust fund na pinopondohan ng K Holdings, ang kumpanyang pag-aari ng babaeng itinapon niya sa ulan ilang oras pa lamang ang nakalipas. Nagpatuloy ang dalawa sa pagbuo ng mga pangarap na itinayo sa ibabaw ng pighati ng iba. Iniisip ni Tiffany kung anong kulay ng kortina ang ipapalit niya sa dating kwarto ni Katrina habang si Paulo ay nag-iisip kung saang bansa sila magbabakasyon sa susunod na buwan. Ngunit ang matamis na ilusyon ng dalawa
ay biglang nahinto nang dahan-dahang bumalik ang tagapagsilbi sa kanilang lamesa. Ang mukha nito ay bakas ang pag-aalinlangan at pag-iingat. I apologize for the interruption, Sir Paulo. Magalang ngunit madiin na wika ng tagapagsilbi habang inilalapag pabalik ang card sa ibabaw ng mesa. Pero hindi po nag-go through ang card ninyo. It says here that the account has been frozen and access is completely denied. Kumunot ang noo ni Paulo, isang mabilis na pagtaas ng kilay na nagpapahiwatig ng kanyang pagkapahiya. Tumingin sa kanya si Tiffany na may halong pagkalito at pagkadismaya. Mabilis na kinuha ni Paulo ang kanyang pitaka. Nanginginig ang mga daliri habang inilalabas ang isa pang card upang iligtas ang kanyang gumuguho ng dangal. Baka may system error lang ang bangko. Pilit ng ngiti ni Paulo, subalit ang pawis sa kanyang noo ay nagsisimula ng mamuo. Here, try this one. Make sure it goes through, nakakahiya sa bisita ko. Tahimik na kinuha ng tagapagsilbi ang pangalawang card at muling umalis. Subalit hindi pa lumilipas ang 1 minuto, bumalik ito hawak ang isang maliit na resibo na may nakalimbag na malalaking pulang letra. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatago ang atensyon ng mga tao sa paligid. Ang mga mata ng mga mayayamang panauhin sa kabilang lamesa ay nagsimulang tumutok sa kanila, sinasabayan ng mahihinang bulungan na tila hanging nagdadala ng tsismis. Sir, I am very sorry. Ang tinig ng tagapagsilbi ay mas malakas ngayon, sapat upang marinig ng mga nasa katabing mesa. Declined din po ang pangalawang card ninyo. In fact, ang mensahe mula sa bangko ay i-retain ang card dahil ito ay iniulat na kinansela ng pangunahing may-ari ng account. Mayroon po ba kayong ibang mode of payment? O kailangan ko na pong tawagin ang manager? Ang ngiti ni Tiffany ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang mapupulang pisngi, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding kahihiyan sa harap ng mga taong pilit niyang pinapantayan. Sa kabilang banda, nakatitig lamang si Paulo sa plastic na card, hindi makapaniwala, habang ang isang nakakabinging katanungan ay nagsisimulang gumapang sa kanyang isipan. Paanong ang mundong akala niya ay kontrolado niya ay biglang nagbabadyang gumuho sa isang iglap. Nabalot ng katahimikan ang malawak na opisina ni Katrina sa tuktok ng K Holdings Tower. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana na gawa sa salamin, pinagmamasdan ang mga nagkikislapang ilaw ng Maynila. Sa kanyang kamay ay isang lumang resibo na napanatili niyang tago sa loob ng maraming taon. Isang maliit na piraso ng papel na naging saksi sa pinakamalaking isinugal ng kanyang puso. Tila bumalik ang kanyang gunita 8 taon na ang nakalilipas sa isang masikip at mainit na inuupahang kwarto kung saan ang tanging bentilador ay nagbubuga ng alikabok. Nakita niya ang imahe ni Paulo na nakaluhod sa sahig, umiiyak na parang bata matapos tanggihan ng lahat ng bangko ang kanyang aplikasyon para sa isang maliit na negosyo. Wala silang makain at ang pangarap ni Paulo ay tila isang saranggolang walang hangin na sasalo. Upang punasan ang luha ng lalaking mahal niya, palihim na kinausap ni Katrina ang abogado ng kanyang mga yumaong magulang. Binitiwan niya ang huling bahagi ng kanyang mana, ang perang nakalaan sana para sa kanyang sariling pagpapagamot, at ibinigay iyon kay Paulo. Nagsinungaling siya at sinabing galing iyon sa pagbebenta ng lumang lupa ng kanyang lolo at sa pagtatrabaho niya ng 3 shift sa pabrika. Para lamang makabili si Paulo ng maayos na suit na isusuot sa mga pagpupulong, tiniis ni Katrina ang pagkain ng murang instant noodles sa loob ng maraming buwan.
Itinago niya ang kanyang mga ubo, ang kanyang panghihina, at ang unti-unting pagrupok ng kanyang katawan sa tuwing babalik ang asawa. At ano ang naging sukli ni Paulo noon? Isang mahigpit na yakap at matatamis na salitang nag-ukit sa kanyang kaluluwa. Pangako, Kat, aahon tayo. Kapag naging asawa kita, gagawin kitang reyna, hinding-hindi kita pababayaan. Nabalik lamang ang diwa ni Katrina mula sa nakaraan nang maramdaman niya ang paglapit ni Marcos sa kanyang likuran. Ang init ng alaala ay mabilis na napalitan ng yelo sa kanyang mga ugat. Ang mga pangakong iyon ay ibinaon na ni Paulo sa putik na tinapakan nito kanina. At ngayon, oras na para bawiin ang bawat sentimo ng utang na loob na ginamit nitong puhunan sa panloloko. Iniabot ni Marcos ang isang formal na dokumento, ang papel na naglalaman ng utos ng pagbawi sa lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kumpanya. Walang pag-aalinlangang pinirmahan iyon ni Katrina. Ang bawat hagod ng kanyang pluma ay tila pagputol sa tanikala ng kanyang pagiging martir. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon na pinaghirapang ipatayo ng dugo at pawis ni Katrina, nakadekwatro si Nanay Sabel sa mamahaling sofa. Hawak nito ang kanyang telepono, masayang nakikipag-usap sa isang amiga habang nagmamando sa dalawang kasambahay na linisin ang mga naiwang gamit ng kanyang manugang. Naku, Mare, salamat sa Diyos at nakinig din ang anak ko sa akin. Pinalayas na niya ang lintang iyon. Akalain mo, 10 taon kaming nagtiis sa babaeng iyon na walang ginawa kundi magkasakit at magmukhang kawawa. Ngayon, malinis na ang bahay ko at mas mayaman na ang papalit. Si Tiffany, yung galing sa kilalang pamilya, paniguradong aasenso lalo ang buhay namin. Malakas na pagmamayabang ng matanda. Ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa kabuuan ng sala na parang siya ang nagmamay-ari ng bawat haligi nito. Ang kanyang kayabangan ay biglang naputol nang dumating ang isang formal na pagtawag mula sa labas ng mataas na tarangkahan. Pumasok ang isa sa mga security guard ng subdivision kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng formal na uniforme at may mga dalang itim na folder. Ang presensya ng mga estranghero ay nagpababa sa kilay ni Nanay Sabel. Ibinaba nito ang telepono at mataray na hinarap ang mga dumating. Sino kayo? Hindi niyo ba alam na bawal pumasok dito ng walang paalam? Pribadong pag-aari ito ng anak kong CEO at wala kayong karapatang tumungtong sa bahay ko. Bulyaw ng matanda, ipinapakita ang kapangyarihang hindi naman sa kanya nagmula. Kalmadong humakbang ang isa sa mga kinatawan ng batas, hindi natinag sa matinis na boses ng matanda. Malamig nitong inabot ang isang selyadong sobre. Ginang, kami po ay mula sa legal department ng K Holdings. Nandito kami upang ihatid ang opisyal na abiso. Wika ng lalaki habang dahan-dahang binubuksan ang dokumento. Ang bahay at lupang ito ay nakarehistro sa ilalim ng aming kumpanya bilang collateral sa mga pautang ni Ginoong Paulo. Dahil sa matinding paglabag sa kontrata, kumpiskado na po ang buong ari-arian simula ngayong gabi. Mayroon lamang kayong 24 na oras upang lisanin ang lugar o mapipilitan kaming gumamit ng puwersa para paalisin kayo. Ang mga salitang iyon ay parang isang mabigat na pader na gumuho sa ibabaw ni Nanay Sabel. Ang kanyang mapanlait na mukha ay biglang namutla. Ang mga labi ay nanginginig habang tinititigan ang opisyal na selyo sa papel, isang selyo na may nakatagong maliliit na inisyal sa gilid na hindi niya lubos maintindihan kung bakit pamilyar. MKRL.
Ano ang ibig sabihin ng mga letrang iyon at paanong nangyari na ang pinakamayamang kumpanya ay bigla silang pinapalayas sa sarili nilang tahanan? Ang sikat ng araw ay tila walang pakialam sa nagiinit na ulo ni Paulo habang mabilis siyang naglalakad papasok sa nagtataasang salamin ng K Holdings Tower. Suot niya ang kanyang pinakamahal na abuhing suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang tindig ay pilit na ipinapakita ang autoridad na kinasanayan niya bilang isang CEO. Subalit sa likod ng mapagpanggap na anyong ito ay ang matinding kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Simula pa kagabi, hindi niya magamit ang alinman sa kanyang mga bank account at ang mga pautang na bumubuhay sa kanyang kompanya ay biglaang ipinatigil ng walang malinaw na paliwanag mula sa bangko. Sa isip ni Paulo, isa lamang itong malaking pagkakamali sa sistema na madali niyang maaayos kapag kinausap niya ang mga matataas na opisyal na matagal na niyang kasosyo. Humakbang siya patungo sa front desk na gawa sa mamahaling marmol, inaasahang sasalubungin siya ng mga ngiti at paggalang tulad ng dati. Sa halip, isang malamig at formal na titig ang ibinigay sa kanya ng receptionist. Iniabot ni Paulo ang kanyang ginintuang access card na nagbibigay sa kanya ng karapatang umakyat sa mga executive floor. Itinapat ng babae ang card sa scanner at isang matigas na ilaw na kulay pula ang lumabas sa screen, hudyat na hindi na tinatanggap ang kanyang presensya sa gusaling iyon. I am sorry, Sir Paulo, ngunit nakablock po ang inyong access. Wika ng receptionist na walang kahit anong himig ng pag-aalala. May direktiba po mula sa itaas na kanselahin ang lahat ng pribilehiyo ng inyong kumpanya sa loob ng K Holdings, kabilang ang pagpasok sa gusaling ito. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa nag-uumapaw na kayabangan ni Paulo. Tumaas ang kanyang boses, hindi alintana ang mga nagdaraan na empleyado. Ipinilit niyang isa siyang mahalagang kasosyo na ang kanyang kumpanya ay nagdadala ng malaking pera at kailangan niyang makausap ang mismong presidente ng K Holdings ngayon din. Bago pa man siya makapilit na lumapit sa mga elevator, dalawang malalaking gwardya ang mabilis na humarang sa kanyang dadaanan. Ang kanilang mga braso ay parang mga pader na nagpapaalala kay Paulo kung gaano siya kaliit sa loob ng teritoryong iyon. Habang nagpupumiglas si Paulo at patuloy na nagbabanta na ipapatanggal niya sa trabaho ang mga gwardya, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na anino mula sa malayo. Sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng pribadong elevator na ginagamit lamang ng nag-iisang may-ari ng korporasyon, nakatayo ang isang babae. Suot nito ang isang eleganteng itim na bestida na humuhubog sa isang tuwid at kagalang-galang na tindig. Nakatalikod ito, ngunit ang hugis ng mga balikat at ang pagkakapusod ng buhok ay nagbigay ng isang pamilyar na kurot sa kanyang isipan, parang si Katrina. Subalit mabilis niyang ipinilig ang kanyang ulo, kinukumbinsi ang sarili na imposibleng makarating ang kanyang basahan at mahinang asawa sa ganitong kaeksklusibong lugar, lalo na't pinalayas niya ito nang walang kahit na anong bitbit. Dahan-dahang humarap ang babae, sapat lamang upang makita ni Paulo ang kalahati ng mukha nito bago tuluyang bumukas ang mga pinto ng elevator. Ang tibok ng puso ni Paulo ay tila huminto sa kawalan nang makita niya ang pamilyar na mga mata, mga matang dating puno ng luha at pagmamakaawa, ngunit ngayon ay nag-aapoy sa kapangyarihan at paghamon. Bago pa man makasigaw si Paulo o makahakbang palapit,
Ang sistema ng komunikasyon sa kisame ng lobby ay naglabas ng isang boses na umalingaw-ngaw sa buong palapag. Ang tinig ay kalmado, malamig, at punong-puno ng awtoridad. Isang boses na matagal na niyang binaliwala ngunit ngayon ay nagdidikta ng kanyang buong pagkatao. Palabasin niyo ang lalaking iyan. Hindi ka kabilang dito, Paulo. Ang init ng tanghali ay tila sumusunod kay Paulo hanggang sa loob ng kanilang inuupahang penthouse. Ibinato niya ang kanyang suit sa ibabaw ng mamahaling sopa. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod at pagkalito mula sa kahihiyang naranasan niya sa lobby ng K Holdings. Sa kabilang dulo ng sala, nakaupo si Tiffany sa harap ng malaking salamin. Pilit na inaayos ang kanyang pampaganda, ngunit ang talim ng kanyang mga mata ay hindi maitatago. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay bumigat, puno ng hindi masabing panunumbat at pagdududa. Babe, ano ba talagang nangyayari? Naiinis na bungad ni Tiffany. Ang kanyang boses ay tila manipis na yelong handang mabasag anumang oras. Pumunta ako sa boutique kanina para kunin sana yung reserved bag ko. Tapos ipinahiya na naman ako ng manager dahil declined pa rin ang card na binigay mo. My friends are starting to talk, Paulo. Nakakahiya at ayoko nang maulit pa ang nangyari sa restaurant kagabi. Tumingin si Paulo sa kanyang kinakasama, umaasang makakita ng pag-unawa at kalinga. Ngunit ang natagpuan niya ay isang babaeng walang pakialam sa kanyang pinagdaraanan, kundi sa sarili nitong luho. Dati, tuwing magrereklamo ang kanyang asawang si Katrina dahil sa pagod o sakit, sinasabi ni Tiffany na masyadong pabigat ang kanyang asawa. Ngayon, ang mismong babaeng pinili at ipinagpalit niya ay ang unti-unting nagiging pabigat sa kanyang isipan. Pwede ba, Tiffany, intindihin mo naman ako kahit ngayon lang? Bulyaw ni Paulo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang buhok na nagsisimula ng gumulo. Lahat ng accounts ng kumpanya ay naka-freeze. Pinalayas ako sa gusali ng pinakamalaking investor natin at hindi ko alam kung bakit. Baka pwedeng ipagpaliban mo muna yung mga bag mo habang sinusubukan kong iligtas ang kumpanya natin? Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tiffany habang dahan-dahan itong tumayo at humarap sa kanya. Ang matamis at maamong maskara ng dalaga ay tuluyan ng nahulog. Kumpanya natin? Excuse me, Paulo. Sumama ako sa iyo dahil akala ko you have everything under control. I gave up my own career options for you. Hindi ako pumayag na maging pangalawa at sirain ang asawa mo para lang mauwi sa pagbibilang ng barya at pagtitiis. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa dibdib ni Paulo. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya ang napakalaking pagkakaiba ni Tiffany kay Katrina. Nang bumagsak siya noon at walang-wala, ibinenta ni Katrina ang lahat ng ari-arian nito upang makapagsimula siya. Tiniis ng dating asawa ang gutom at sakit. Nang magkaproblema siya ngayon, ang una pang naisip ni Tiffany ay ang pagkawala ng mga material na bagay. Ngunit dahil sa matinding pagmamataas, pilit niyang nilunok ang sariling pait. Tumalikod si Paulo at umalis patungo sa kusina upang kumuha ng malamig na tubig. Iniiwan ang dalaga sa sala upang maiwasan ang lalong paglala ng kanilang away. Nang makitang nakatalikod si Paulo, mabilis na kinuha ni Tiffany ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at patagong nag-type ng mensahe. Ang kanyang mga mata ay palihim na naghahanap ng panibagong masisilungan. Naisip niyang kung lulubog ang barko ni Paulo, kailanman ay hindi siya papayag na malunod kasama nito. Matapos maipadala ang mensahe,
Padabog niyang inilapag ang telepono sa ibabaw ng mesa sa sala at naglakad papasok sa banyo upang maligo. Naiwang bukas ang pintuan ng bahagya. Bumalik si Paolo mula sa kusina, pilit na pinapakalma ang kanyang nag-aapoy na damdamin. Nais niyang humingi ng tawad kay Tiffany, yakapin ito, at ipaliwanag na maaayos din ang lahat sa sandaling makausap niya ang kinatawan ng bangko. Subalit bago pa man siya makapagsalita, ang tahimik na pag-ilaw ng screen ng telepono ni Tiffany sa ibabaw ng mesa ay kumuha ng kanyang atensyon. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang numerong walang pangalan. Hindi sana niya papansinin iyon, ngunit ang liwanag ng screen ay tila humihila sa kanyang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Paulo, ang kanyang paghinga ay bumagal habang tinititigan ang maliwanag na mensahe sa nakalock na telepono. Ang mga salitang nabasa niya ay tila isang nakamamatay na lason na mabilis na gumapang sa kanyang sistema. Winawasak ang huling piraso ng tiwala na mayroon siya. Nakasulat doon ang mga linyang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Nabook ko na ang VIP suite natin para mamaya, babe. Hiniwalayan mo na ba ang loser mong boyfriend na wala na raw pera? Ang malamig na simoy ng hangin sa tahimik na sementeryo ay nagdala ng pambihirang kapayapaan sa pusong matagal nang nagdurusa. Dahan-dahang lumuhod si Katrina sa harap ng makinis na marmol kung saan nakaukit ang mga pangalan ng kanyang mga yumaong magulang. Gamit ang kanyang mga daliri, malumanay niyang pinunasan ang mga tuyong dahon at alikabok na nakapatong sa lapida. Wala na ang mga luhang madalas niyang ibuhos sa tuwing dumadalaw siya rito noon. Mga luha ng paghingi ng tawad dahil sa pagpili niya sa isang lalaking walang ginawa kundi ubusin ang kanyang pagkatao. Ngayon, ang kanyang mga mata ay malinaw, payapa, at puno ng pag-asa. Inilapag niya ang isang bungkos ng mga sariwang puting liryo, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Sa mahabang panahon, ibinaon ni Katrina ang sarili sa paniniwalang ang pag-ibig ay nangangahulugan ng walang hanggang pagtitiis. Subalit habang pinagmamasdan niya ang puntod, naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa kanyang mga alaala. Sa wakas, malaya na siya. Ang sakit na idinulot ni Paulo ay tila naging isang mapait na gamot na nagpagaling sa kanyang kaisipan. Ang tahimik na pagmumuni-muni ni Katrina ay banayad na nahinto nang maramdaman niya ang mabibigat ngunit maiingat na hakbang na palapit sa kanyang likuran. Ang bawat pagdampi ng sapatos sa mga tuyong damo ay nagpapahiwatig ng paggalang. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng pamilyar at mamahaling pabango, kasama ang presensya ng isang taong palaging naging matibay na haligi sa kanyang buhay, ay sapat na. Matagal ko nang hinihintay ang pagbabalik ng nag-iisang tagapagmana ng pamilyang ito. Isang malalim at magiliw na boses ang bumasag sa katahimikan. Humarap si Katrina at sumalubong sa maaliwalas na mukha ni Attorney Gabriel, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama at ang lalaking matagal nang nagbabantay sa kanyang mga lihim na yaman. Si Gabriel ang tanging tumutol ng piliin ni Katrina na talikuran ng karangyaan para pakasalan si Paulo. Subalit kahit kailan, hindi ito umalis sa kanyang tabi. Tumingin si Gabriel kay Katrina at sa kanyang mga mata ay mababakas ang matinding paghanga at nakatagong pag-ibig na kailanman ay hindi niya ipinilit dahil ang tanging nais niya ay ang makitang masaya at buo ang babaeng nasa kanyang harapan. You look exactly like the queen your father raised you to be, Katrina. Nakanggiting wika ni Gabriel habang iniaabot ang kanyang kamay
upang tulungan siyang tumayo. Ang pagdampi ng kanilang mga palad ay nagbigay ng isang pakiramdam ng seguridad at pagpapahalaga na matagal nang ipinagkait kay Katrina. Walang mali siya, tanging dalisay na respeto at kalinga. Salamat, Gabriel, sa paghihintay at hindi pag-iwan sa akin kahit noong mga panahong ako mismo ay tinalikuran ko ang sarili ko. Malambing na sagot ni Katrina, ang kanyang puso ay umiinit sa katotohanang may mga taong nanatiling totoo sa kanya. Sabay silang naglakad sa ilalim ng mga malalabay na puno, hinahayaan ang kalikasan na paghilumin ang mga sugat ng kahapon. Subalit ang maaliwalas na usapan ay dahan-dahang naging seryoso nang huminto si Gabriel at buksan ang dala nitong itim na briefcase. Kumuha ito ng isang manipis na brown envelope at iniabot kay Katrina. Ang mukha ng abogado ay nag-ibayo ang dilim, tila may dalang balitang magbabalik ng mga multo mula sa nakaraan. Inakala natin na ang asawa mo lang ang umubos sa lahat ng ipinundar mo, Katrina. Pero habang nagsasagawa ako ng malalim na investigasyon para tuluyang bawiin ang lahat ng assets mula sa kumpanya ni Paulo, may nadiskubre ang ating team. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay may halong pagpipigil ng galit. This is about his mother, Nanay Sabel. Napakunot ang noo ni Katrina habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Inilabas niya ang mga lumang bank records at mga kopya ng transaksyon na naganap 8 taon na ang nakalipas. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ito ang eksaktong halaga ng perang ibinigay niya para sa unang negosyo ni Paulo. Ang perang kinuha niya mula sa kanyang sariling medical fund. Naalala niya kung paano umiyak si Nanay Sabel noon, sinasabing na-scam daw sila ng kanilang supplier kaya nawala ang kalahati ng puhunan. Hindi sila na-scam, Katrina. Patuloy ni Gabriel, tinutumbok ang sakit na unti-unting namumuo sa dibdib ng babae. Ang kalahati ng perang ibinigay mo, ang perang dapat sana ay pampagamot mo, ay palihim na inilipat ni Sabel sa kanyang personal at nakatagong bank account. Ginamit niya ang iyong sakripisyo upang bumili ng mga alahas at magpatayo ng maliit na negosyo sa probinsya na nakapangalan sa kanyang kapatid. Humigpit ang hawak ni Katrina sa mga papel hanggang sa maglukot ang mga gilid nito. Ang matandang babae na walang ginawa kundi tawagin siyang pabigat, walang kwenta, at palamunin, ay nabuhay pala sa loob ng halos 1 dekada gamit ang mismong dugong ninakaw nito mula sa kanyang mga ugat. Ang awa na minsan niyang naramdaman para sa biyenan na pinalayas ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at nakakapasong determinasyon na singilin ang bawat patak ng kasinungalingang sumira sa kanyang buhay. Ang bigat ng hangin sa loob ng penthouse ay tila unti-unting sumasakal kay Paulo habang nakatitig siya sa nagliliwanag na screen ng telepono ni Tiffany. Ang mga salitang nabasa niya tungkol sa ibang lalaki at sa bansag na loser ay patuloy na sumusugat sa kanyang nag-uumapaw na ego. Nang lumabas si Tiffany mula sa banyo, suot ang isang manipis na roba at may mapang-akit na ngiti na mabilis na naglaho nang makita ang madilim na mukha ni Paulo, wala nang pagpapanggap na naganap. Sa halip na humingi ng tawad o magpaliwanag, tinaasan lamang siya ng kilay ng dalaga. Walang habas nitong inamin na hindi siya magtitiis sa isang lalaking wala ng kakayahang tustusan ang kanyang mga luho bago walang awang iniligpit ang mga mamahaling bag nito upang lisanin ang lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng walang hanggang karangyaan.
Ang pag-alis ni Tiffany ay simula pa lamang ng totoong kalbaryo ni Paulo. Bago pa man siya makabawi mula sa sakit ng pagtataksil, isang madiin at formal na pagtawag mula sa labas ng kanilang pinto ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Pagkabukas niya nito, tumambad ang tatlong lalaking nakasuot ng uniforme ng korte, may mga hawak na makakapal na folder at selyo ng pag-ilit. Sa isang malamig at walang emosyong boses, ipinaalam ng nangungunang opisyal na ang mismong penthouse na kanyang tinitirhan, pati na ang tatlong mamahaling sasakyan sa parking lot, ay agad na kukumpiskahin. Ang lahat ng ito ay nakapangalan bilang collateral sa mga utang ng kanyang kumpanya sa K Holdings, mga utang na ngayon ay idineklarang default dahil sa pagkaka-freeze ng kanyang mga account. Habang pinapanood ni Paulo ang mga tauhan na naglalagay ng mga pulang tape sa kanyang mga muebles at pinapalabas siya ng walang dalang anuman kundi ang ilang piraso ng damit, tumunog ang kanyang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya, umiiyak at nagbabalita ng tuluyang pagguho ng kanyang imperyo. Inilabas ng K Holdings ang opisyal na deklarasyon ng pagkabangkarote ng kanyang kumpanya. Ang mga tauhan ay nagsisipag-alisan, ang mga mamumuhunan ay nag-atrasan, at ang pangalang itinayo niya mula sa wala ay muling ibinaon sa alikabok sa loob lamang ng 24 na oras. Nakatayo si Paulo sa gilid ng kalsada, bitbit ang isang maliit na duffel bag, habang ang sikat ng araw ay tila tinatawanan ang kanyang pagbagsak. Ang kanyang isip ay nagkukumahog humanap ng solusyon. Hindi siya maaring matalo ng ganito. Kailangan niyang makausap ang nag-iisang taong may kakayahang bawiin ang lahat ng ito, ang misteryosong presidente ng K Holdings. Ginamit niya ang natitirang baterya ng kanyang telepono upang tawagan ang isang dating kaklase na nagtatrabaho sa loob ng korporasyon, nagmamakaawa, ibinababa ang lahat ng kanyang natitirang pride para lamang makuha ang pribadong address ng may-ari. Matapos ang ilang minutong pagmamakaawa, nagpadala ng isang mensahe ang kanyang kaklase. Nanginginig ang mga daliri ni Paulo habang binubuksan ang text message na naglalaman ng address kung saan niya matatagpuan ang taong nagkokontrol ng kanyang kapalaran. Subalit nang mabasa niya ang mga letra at numero, ang kanyang paghinga ay tila naharang sa kanyang lalamunan. Ang address ay hindi tumutukoy sa isang palasyo o sa isang pribadong isla. Ang nakasulat doon ay ang eksaktong lokasyon, bloke, at numero ng mansyon sa subdivision kung saan sila dating nakatira ni Katrina, ang mismong bahay kung saan niya pinalayas ang kanyang asawa, at ang mismong bahay kung saan pinalayas din ang kanyang ina kagabi. Ang mainit na singaw ng aspalto ay tila sumusunog sa talampakan ni Nanay Isabel habang hila-hila niya ang dalawang malalaking maleta sa gilid ng abalang kalsada. Wala na ang malamig na hangin mula sa aircon ng kanilang mansyon. Wala na ang mga katulong na handang sumunod sa bawat pitik ng kanyang mga daliri. Matapos palayasin ng mga tauhan ng K Holdings ng nakaraang gabi, napilitan siyang matulog sa isang murang motel na ang amoy ay tila pinaghalong lumang pawis at amag. Gutom, pagod, at puno ng puot sa mundo, naglakad-lakad siya sa lungsod upang maghanap ng mauutangan, umaasang may mga kaibigan pang tutulong sa kanya. Ngunit ang lahat ng kanyang mga mayamang amiga ay tila naglahong parang bula nang malamang wala na silang pera. Nang mapadaan siya sa tapat ng isang kilala at mamahaling restaurant sa sentro ng lungsod, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto ng babae.
Nakaupo ito sa pwesto malapit sa bintana. Maaliwalas ang mukha habang kalmadong humihigop ng mainit na kape. Si Katrina. Ang manugang niyang itinuturing niyang salot. Sa isip ni Nanay Isabel, malamang ay nakiusap lamang ang babaeng ito na makapasok upang makiinom ng tubig o baka naman ay nagmamakaawa sa manager na matanggap bilang tagahugas ng pinggan. Ang kanyang mapagmataas na ego ay biglang nabuhayan. Kung mayroon man siyang pwedeng pagbuntunan ng kanyang kamalasan at hingan ng natitirang barya, ito ay ang babaeng matagal na niyang sanay na tapak-tapakan. Ang pag-ugoy ng mabigat na pintong salamin ng restaurant ay nagbigay ng hudyat sa kanyang pagpasok. Walang pakialam sa mga nagtitinginang costumer, mabilis na lumapit si Nanay Isabel sa lamesa ni Katrina. Ang malakas na pagbagsak ng palad ng matanda sa ibabaw ng makinis na kahoy na mesa ay lumikha ng isang nakakagulat na alingaw-ngaw na nagpatigil sa usapan ng mga tao sa paligid. Aba, tingnan mo nga naman ang tadhana. Dito pa talaga tayo nagkita. Basurang manugang. Matinis at palengkera na bungad ni Nanay Isabel, ang kanyang boses ay sinadyang lakasan upang ipahiya si Katrina sa harap ng maraming tao. Anong ginagawa mo rito? Namamalimos ng tirang pagkain? O baka naman naghihintay ka na balikan ka ng anak ko dahil wala kang mapuntahan at patay gutom ka na? Dahan-dahang ibinaba ni Katrina ang kanyang tasa ng kape. Walang gulat sa kanyang mga mata, walang panginginig sa kanyang mga kamay. Tumingala siya at pinagmasdan ang nakakaawang kalagayan ng kanyang biyenan, ang buhok nitong magulo, ang pawis na tumutulo sa makapal at natutunaw na makeup, at ang mga bagaheng naglalaman ng mga mumurahing damit. Ang dating reyna ng mansyon ay mukha na ngayong pulubi, ngunit ang dila nito ay nananatiling puno ng lason. May kailangan ka ba, Sabel? Malamig ngunit formal na tanong ni Katrina, tuluyan nang inalis ang salitang paggalang na matagal nitong ginamit upang patawarin ang mga pang-aabuso ng matanda. Ang kawalan ng takot at pagyuko ni Katrina ay lalong nagpaalab sa galit ni Nanay Isabel. Inilapit ng matanda ang kanyang mukha, pilit na nanlilisik ang mga mata. Aba, ang kapal din talaga ng mukha mo. Matapos mong ubusin ang swerte sa pamilya namin, ganyan ka makipag-usap sa akin. Pakinggan mo ako, Katrina. Nagkaproblema ng kaunti ang anak kong si Paulo. Na-freeze lang ang mga accounts niya dahil sa isang maliit na error sa bangko, kaya kailangan namin ng cash. Ibigay mo sa akin ang lahat ng naitago mong pera ngayon din. Utang na loob mo sa amin ang 10 taong pagpapakain at pagbibigay ng matutuluyan sa iyo. Kung hindi dahil sa amin, matagal ka nang namatay sa kalsada, kaya bayaran mo ang utang mo. Ang mga salitang iyon ay isang klasikong halimbawa ng panlilinlang na matagal nang ginagawa ng matanda. Pilit nitong ibinabaliktad ang katotohanan upang palitawin na siya ang biktima at si Katrina ang makasarili. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kabilang lamesa. May ilang panauhin na nakatingin ng masama kay Katrina na dadala sa kwento ng matandang umiiyak at nagkukunwaring inaapi. Subalit hindi na si Katrina ang dating babaeng nananahimik at tinatanggap ang lahat ng kasalanang hindi niya ginawa. Isang mapakla at makapangyarihang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umayos siya ng upo, hindi natitinag, at tinitigan ng diretso ang nag-aapoy na mga mata ng matanda, isang titig na tumatagos hanggang sa maitim na budhi nito. 10 taong pagpapakain o 10 taong pagnanakaw?
Ang boses ni Katrina ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita nito ay tila matutulis na karayom na walang awang bumaon sa pandinig ng lahat ng naroroon. Biglang namutla si Nanay Isabel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig habang umatras ng isang hakbang. Anong pinagsasasabi mong baliw ka? Huwag mo nang idaan sa pag-eskandalo, Isabel. Alam ko na ang ginawa mo 8 taon na ang nakalilipas. Kalmadong patuloy ni Katrina, ngunit ang talim ng kanyang pananalita ay nakakapasong apoy. Nang ibenta ko ang lahat ng natitirang ari-arian ko para ibigay bilang puhunan sa unang negosyo ni Paulo. Ibinawas ko iyon sa perang nakalaan sana sa operasyon ko. Nagmakaawa ka nun, umiiyak na parang bata, sinasabing na scam ang kalahati ng pondo natin. Ang totoo, palihim mong inilipat ang perang pampagamot ko sa sarili mong bank account. Ginamit mo ang dugong inalay ko para bumili ng mga gintong alahas at magpatayo ng negosyo sa probinsya na ipinangalan mo sa kapatid mo. Habang umuubo ako ng dugo gabi-gabi at nagtitiis sa murang gamot, nagpapasarap ka sa perang ninakaw mo mula sa nag-aagaw buhay mong manugang. Ang mga bulungan sa paligid ay biglang napalitan ng mga buntong hininga ng gulat at pandidiri. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng matatalim na tingin at paghuhusga ng mga tao ay nakatutok na kay Nanay Isabel. Ang maskara ng kaawa-awang ina ay tuluyang nawasak sa harap ng publiko. Gayunpaman, sa halip na humingi ng tawad, nanaig ang labis na kayabangan at pagtanggi ng matanda. Itinuro nito si Katrina gamit ang nanginginig na daliri. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kahihiyan at poot. Sinungaling! Gumagawa ka ng kwento para pagtakpan ang pagiging pabigat mo. Wala kang ebidensya at kailanman ay hindi ako magnanakaw mula sa isang hampaslupang tulad mo. Bulyaw ni Nanay Isabel, pilit na isinisigaw ang kanyang kasinungalingan upang iligtas ang natitira niyang dangal. Lumingon ito sa isang paparating na waiter na may bitbit na maliit na itim na folder para sa resibo. Hoy, palabasin niyo nga ang babaeng ito. Namemerwisyo siya ng mga disenteng tao rito. Sigurado akong wala man lang pambayad iyan sa isang basong tubig na hiningi niya sa inyo. Huminto ang waiter sa gilid ng kanilang lamesa. Bakas sa mukha nito ang labis na paggalang. Hindi nito pinansin ang nagsisigaw na matanda at sa halip ay magalang na yumuko kay Katrina, naghihintay ng utos mula rito. Dahan-dahang tumayo si Katrina mula sa kanyang kinauupuan. Hindi na niya kailangang makipagsigawan pa dahil alam niyang ang pinakamagandang ganti sa isang taong uhaw sa pera at karangyaan ay ang ipamukha rito kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng kapangyarihan. Binuksan ni Katrina ang kanyang eleganteng bag at kumuha ng isang bagay na matagal na niyang itinatago. Tama ka, Sabel. Hindi ako magbabayad gamit ang barya. Mahinang wika ni Katrina, ngunit sapat upang marinig ng matanda. Iniabot ni Katrina sa waiter ang isang eksklusibong plastic na card. Isang card na walang limitasyon, ibinibigay lamang sa mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang individual sa buong bansa. Isang manipis ngunit mabigat na simbolo ng yaman na pangarap lamang makita ni Nanay Isabel sa buong buhay niya. Isang purong itim na credit card na may kumikinang na gintong pangalan na nakaukit sa ibabaw nito. Katrina R. Lopez, founder of K Holdings. Napatulala si Nanay Isabel. Ang kanyang bibig ay tuluyang nakaawang habang ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa pagkakakita sa card. Pinapanood ang katotohanang sumira sa kanyang anak at wawasak sa natitira niyang pag-asa.
Ang gabi ng paghuhukom ay dumating na sa ilalim ng mga dambuhalang kandelarya ng pinaka-eksklusibong hotel sa bansa. Ang hangin sa loob ng ballroom ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, sariwang mga bulaklak, at ang hindi maikakailang aura ng kapangyarihan. Ito ang taunang gala night ng K Holdings, isang gabi kung saan ang lahat ng pinakamalalaking pangalan sa industriya ay nagtitipon-tipon upang magbigay pugay sa kumpanyang humahawak sa mga pangarap ng bawat negosyante. Subalit para sa mga empleyado at mga piling panauhin, ang gabing ito ay higit pa sa isang pagdiriwang. Ito ang unang pagkakataon na magpapakita sa publiko ang misteryosong may-ari ng korporasyon. Sa labas ng mga gintong pinto ng ballroom, nakatayo si Paulo. Basang-basa ang kanyang noo ng malamig na pawis sa kabila ng malakas na aircon. Ang kanyang suit, na dating simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila isang sukat na mas malaki na sa kanya ngayon dahil sa hirap na dinanas niya sa nakaraang 3 araw. Wala siyang imbitasyon. Ang kanyang pangalan ay tinanggal na sa listahan ng mga VIP. Ngunit sa tulong ng isang dating tauhan na pinautang niya noon, nagawa niyang makalusot sa gilid ng kusina. Ang tanging layunin ni Paulo ay makalapit sa presidente ng K Holdings. Sa kanyang isip, kung magagawa niyang lumuhod, humingi ng tawad, at ipaliwanag na ang kanyang kumpanya ay may potensyal pa, baka sakaling mabigyan siya ng huling pagkakataon. Kailangan ko lang makuha ang atensyon niya. Pulong ni Paulo sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Isa siyang negosyante. Maiintindihan niya ang halaga ng kumpanya ko. Kapag naibalik ang pondo, mababayaran ko ang lahat at mawawala ang kahihiyang ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa gitna ng karamihan, pilit na nagtatago sa likod ng mga matatangkad na banyaga. Subalit ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib nang makita niya ang isang pamilyar na mukha sa kabilang dulo ng bar. Si Tiffany. Nakasuot ito ng isang mapanuksong pulang bestida, nakasandal sa braso ng isang matandang bilyonaryo na kilalang mahilig sa mga batang babae. Ang tawa ni Tiffany ay malutong, walang bakas ng pagsisisisi sa pag-iwan sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Paulo ang matinding pait ng katotohanan. Ang pag-ibig na akala niya ay totoo ay isa lamang palang transaksyon na natapos na nang maubos ang kanyang barya. Nagdilim ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom, hudyat ng pagsisimula ng pangunahing programa. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Tanging ang tunog ng mabibigat na paghinga ng mga panauhin ang maririnig. Ang spotlight ay dahan-dahang gumalaw patungo sa gitna ng entablado kung saan nakatayo ang isang podium na may simbolo ng gintong letrang K. Isang matangkad na lalaki, si Marcus, ang humakbang palapit sa mikropono. Ang kanyang tindig ay tila isang gwardya na nagbabantay sa isang banal na sikreto. Tinitigan niya ang bawat sulok ng silid at sa isang boses na puno ng formalidad at tagumpay, binigkas niya ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng puso ni Paulo. Ladies and gentlemen, distinguished guests, simula ni Marcus, ang kanyang boses ay umaalingaw sa bawat sulok ng ballroom. Tonight is not just about our company's growth. It is about the resilience and the silent strength of the visionary who built this empire from the shadows. Long has she protected her identity to ensure that the work speaks louder than the name. But tonight, the wait is over.
It is my utmost honor to introduce to you for the first time the founder and president of K Holdings. Ang mga pinto sa likod ng entablado ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng isang liwanag na halos nakakasilaw. Mula sa puting liwanag na iyon, isang anino ang unti-unting nabuo. Isang anyo ng isang babaeng may tindig na hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling segundo ng kapayapaan ni Paulo. Habang dahan-dahang humahakbang ang babae patungo sa liwanag ng spotlight, ang mga mata ni Paulo ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot. Ang bawat hakbang nito ay tila isang sampal sa kanyang alaala. At nang tuluyang tumama ang liwanag sa mukha ng babaeng iyon, ang buong mundo ni Paulo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at sa isang iglap, ang huling pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay naglaho parang abo. Ang bawat tibok ng puso ni Paulo ay tila isang tambol na nagbabadyang mabasag ang kanyang dibdib habang ang puting liwanag sa entablado ay dahan-dahang humuhupa, inilalantad ang anyo ng babaeng nagpabago sa takbo ng gabi. Ang kanyang paghinga ay tuluyang nahinto. Doon, sa ilalim ng nagniningning na spotlight, nakatayo ang isang babaeng tila hinulma mula sa pinakamahal na brilyante. Suot nito ang isang gintong gown na kumikinang sa bawat galaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay nagtataglay ng isang autoridad na tila kayang magpaluhod sa buong mundo. Hindi ito isang panaginip. Ang babaeng tinawag ni Marcus na founder at president ng K Holdings ay walang iba kundi si Katrina, ang asawang pinalayas ni Paulo, ang babaeng tinawag niyang pabigat, at ang babaeng itinapon niya sa ulan na walang dala kundi ang sugatang puso nito. Katrina? Ang tanging bulong na lumabas sa nanginginig na labi ni Paulo, ngunit ang kanyang boses ay agad na nilamon ng malakas na palakpakan ng mga panauhin. Nanlabo ang kanyang paningin habang pinagmamasdan ang kanyang dating asawa na buong husay na humahawak sa mikropono. Ang boses nito, na dating puno ng pag-aalala at pagmamakaawa, ay ngayon ay malamig, matatag, at punong-puno ng tagumpay. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa gabing ito. Panimula ni Katrina, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumibot sa buong ballroom hanggang sa huminto ang mga ito sa kinaroroonan ni Paulo sa madilim na bahagi ng silid. Isang panandaliang katahimikan ang naganap, isang titig na tumagos sa kaluluwa ni Paulo, pinararamdam sa kanya ang bawat sentimo ng kanyang pagkakamali. Ang K Holdings ay itinayo hindi lamang sa talino, kundi sa katatagan ng loob na harapin ang mga taong nagnanais na tayo ay ibagsak. Tonight is a celebration of truth over lies. Hindi na nakapagpigil si Paulo. Sa gitna ng pagkalito at desperasyon, humakbang siya palabas mula sa karamihan. Nais niyang sumigaw, nais niyang tumakbo patungo sa entablado upang sabihing may naganap na pagkakamali. Subalit bago pa siya makalapit, hinarang siya ng 3 malalaking gwardya. Ang ingay ng kanyang pakikipagbuno ay kumuha ng atensyon ng mga tao sa paligid, kabilang na si Tiffany na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at kahihiyan. Hayaan niyo siyang lumapit. Ang malamig na utos ni Katrina ang nagpatigil sa lahat. Ang mga gwardya ay dahan-dahang bumitaw at sa harap ng lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa, si Paulo ay humakbang patungo sa paanan ng entablado. Dito,
Sa gitna ng liwanag, ang pagkakaiba nila ay tila langit at lupa. Si Katrina ay nakatayo sa itaas, nagliliwanag sa kanyang kapangyarihan, habang si Paulo ay mukhang isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Tuluyan nang bumagsak ang mga tuhod ni Paulo sa sahig, isang kusang pagluhod na hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang sumakmal sa kanyang buong pagkatao. Kat, Katrina, please. Pagmamakaawa ni Paulo, ang kanyang boses ay basag at puno ng hikbi. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Akala ko, akala ko wala ka ng kakayahan. Please, bawiin mo ang lahat ng ginawa mo sa kumpanya ko. Tayo pa rin naman, di ba? Mag-asawa tayo. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Katrina, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila tinik na tumatarak sa pride ni Paulo. Huminto siya sa harap ng lalaki, tumungo ng bahagya upang magpantay ang kanilang mga mata. Ngunit wala siyang nakitang pagmamahal sa mga ito. Tanging isang malalim na kawalan. Mag-asawa? Bulong ni Katrina, sapat lamang upang marinig ni Paulo ang bawat kataga. Ipinapaalala ko sa iyo, Paulo, pinirmahan mo na ang divorce papers sa gitna ng ulan. Ikaw mismo ang nagsabi na wala na akong silbi sa buhay mo. Pinatunayan ko lang na tama ka. Dahil sa sandaling ito, ikaw na ang walang silbi sa mundo ko. Inayos ni Katrina ang kanyang tindig at lumingon kay Marcus. Sino ba ang lalaking ito? Pakisuyo, Marcus. Ilabas ang taong ito. Hindi siya kasali sa listahan ng mga panauhin. He is just a stranger who clearly lost his way. Habang pilit na kinalakaladkad ng mga gwardya si Paulo palabas ng pinto, nakita niya ang huling sulyap ni Katrina. Walang galit, walang poot. Tanging isang malamig na pagkilala na ang lalaking minahal niya noon ay tuluyan na niyang ibinaon sa limot. Ang huling narinig ni Paulo bago sumara ang mga dambuhalang pinto ng ballroom ay ang malakas na palakpakan ng mga tao, isang pagbubunyi para sa tunay na reyna habang siya ay itinatapon pabalik sa dilim at dumi ng kalsada na dati niyang ipinagmalaking hindi niya babalikan. Ang bango ng tagumpay na inaasahan ni Tiffany ay tila naging isang malapot na lason na sumasakal sa kanyang leeg habang mabilis siyang naglalakad palayo sa kaguluhan sa loob ng ballroom. Ang kanyang pulang bestida na kanina lamang ay simbolo ng kanyang pag-akyat sa rurok ay tila naging isang mabigat na pasanin na nagpapaalala sa kanya ng kanyang maling taya. Sa isip ni Tiffany, kailangang mabilis siyang kumilos. Kung ang barko ni Paulo ay tuluyan ng lumubog, kailangan niyang makahanap ng bagong salbabida bago pa man siya madamay sa investigasyon ng K Holdings. Dahan-dahan siyang pumasok sa isang mas pribadong bahagi ng hotel bar, kung saan nakaupo ang isang matandang bilyonaryo na kanina pa niya pinupuntirya. Pilit niyang ibinalik ang kanyang maamong mukha at ang mapanuksong ngiti na palagi niyang ginagamit upang makuha ang gusto niya. Subalit bago pa man siya makalapit sa kanyang bagong biktima, isang matangkad na anino ang humarang sa kanyang dadaanan. Si Marcus. Ang sekretarya ni Katrina ay nakatayo doon. Ang mukha ay walang kahit anong emosyon, ngunit ang mga mata ay tila nakakakita sa bawat kasinungalingang itinatago ni Tiffany. Miss Tiffany, sa palagay ko ay may nakalimutan kang tapusin bago ka humanap ng susunod mong pagkakakitaan. Ang boses ni Marcus ay malamig,
sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng dalaga. I don't know what you're talking about, Marcus. Pagtataray ni Tiffany, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa likod ng kanyang mamahaling clutch bag. I'm just a guest here. At kung wala kang magandang sasabihin, pwede bang tumabi ka? I have important people to meet. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marcus habang inilalabas nito ang isang manipis na tablet mula sa kanyang itim na folder. Important people o mga bagong biktima? Alam mo, Tiffany, matagal nang pinabantayan ni Madam Katrina ang bawat galaw mo. Inakala mo na ang pagkuha mo ng pondo mula sa kumpanya ni Paulo para sa sarili mong bank account ay hindi mapapansin dahil sa gulo ng kanilang accounting. But you were wrong. Ang K Holdings ang nag-audit sa lahat ng accounts na nakaugnay kay Paulo. Biglang namutla ang mga pisngi ni Tiffany, ang kanyang makapal na makeup ay hindi na kayang itago ang takot na gumagapang sa kanyang mukha. Nais niyang tumalikod at tumakbo, ngunit tila ang kanyang mga paa ay naging semento sa sahig. Ang bawat salita ni Marcus ay tila isang hatol na hindi niya matatakasan. Hindi lang pagnanakaw ang kaso mo, patuloy ni Marcus, habang dahan-dahang lumalapit ang dalawang pulis na nakauniporme mula sa dilim ng pasilyo. Nalaman din namin na ang lahat ng credential mo at ang sinasabi mong mayamang pamilya sa probinsya ay gawa-gawa lamang. You are a professional scammer, Tiffany. At ang lahat ng alahas na suot mo ngayon? Binili mo iyan gamit ang perang ninakaw ni Nanay Isabel mula sa pampagamot ni Madam Katrina 8 taon na ang nakalilipas. You are an accessory to a crime. Ang mga tao sa bar ay nagsimulang tumingin. Ang mga bulungan ay tila hanging humahampas sa kanyang pandinig. Ang kahihiyan na pilit niyang iniwasan ay ngayon ay nakadikit na sa kanyang balat. Nang hawakan ng mga pulis ang kanyang mga braso, doon lamang tuluyang bumigay si Tiffany. Nagsimula siyang sumigaw, nagmura, at nagpupumiglas. Ang kanyang magandang ayos ay tuluyan ng nagulo. Ang kanyang takong ay nasira habang pilit siyang kinalakaladkad palabas. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang desperadong awit ng isang reynang nawalan ng korona. Mula sa itaas na palapag, nakatayo si Katrina sa balkonahe, pinagmamasdan ang pag-alis ng sasakyan ng pulis na may lulan kay Tiffany. Walang galak sa kanyang mukha, tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Sa wakas, ang bawat taong naging bahagi ng kanyang paghihirap ay isa-isa nang nahuhulog sa sarili nilang mga bitag. Ang hustisya ng tadhana ay hindi man mabilis, ngunit ito ay laging tumpak. Habang dahan-dahang nawawala ang ingay ng sirena sa malayo, nanatiling nakatayo si Katrina sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hangin ay hindi na kasing lamig ng gabi nang siya ay palayasin sa ulan. Ngayon, ang bawat hininga niya ay puno ng kapayapaan. Isang kapayapaang nakuha niya hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagkilala na ang kanyang puso ay nanatiling buo sa kabila ng lahat ng pagkawasak. Ang dilim ng gabi sa isang maliit at masikip na eskinita ay tila isang salamin ng sariling kaluluwa ni Paulo, marumi, magulo, at punong-puno ng panghihinayang. Nakaupo siya sa isang gilid ng semento, yakap-yakap ang kanyang tanging bag, habang ang ingay ng mga sasakyan sa malayo ay tila mga boses na kumukutya sa kanyang pagbagsak. Hindi ang gutom o ang lamig ng gabi ang tunay na pumapatay sa kanya ngayon, kundi ang bawat alaalang pilit niyang itinapon noon na ngayon ay bumabalik upang siya ay lamunin.
Sa kanyang paglalakad ng walang patutunguhan, hindi niya namalayan na dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng isang lumang apartment building sa dulo ng lungsod. Ito ang lugar kung saan sila unang tumira ni Katrina matapos silang ikasal. Isang maliit na kwartong ang tanging yaman ay isang lumang kutsyon at ang pangako ng isang bukas na magkasama sila. Tumingala si Paulo sa bintana ng dati nilang kwarto sa ikatlong palapag. Tila nakikita niya ang anino ni Katrina na masayang nagluluto ng murang noodles habang hinihintay ang kanyang pag-uwi, kahit na pagod ito mula sa dalawang trabaho. Bakit ko ba ginawa yun? Bulong ni Paulo sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Nasa akin na ang lahat. Nasa akin na ang babaeng handang mamatay para sa akin. Pero mas pinili kong yakapin ang mga taong handa akong iwan sa sandaling mawala ang pera ko. Naalala niya ang bawat beses na nagreklamo siya sa ulam na inihanda ni Katrina. Ang bawat pagkakataon na binaliwala niya ang mga gamot na kailangang inumin ng asawa dahil mas inuna niyang bumili ng bagong sapatos para sa kanyang imahe. Ang bawat sakripisyo ni Katrina ay tila mga gintong butil na isa-isa niyang itinapon sa putikan. Ngayon, sa gitna ng kanyang kawalan, doon lamang niya napagtanto na ang tunay na yaman ay hindi ang kumpanyang K Holdings, kundi ang debosyon ng babaeng itinuring niyang basura. Kumuha si Paulo ng isang gusot na piraso ng papel at isang lumang panulat mula sa kanyang bag. Sumandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng mga salitang nais niyang bitawan. Nais niyang sumigaw, nais niyang magmakaawa, ngunit alam niyang wala na siyang karapatang humingi ng anuman mula kay Katrina. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat upang paghilumin ang 10 taon ng sugat na kanyang idinulot. Sinimulan niyang isulat ang pangalan ni Katrina sa ibabaw ng papel. Ang bawat titik ay tila isang hakbang pabalik sa katotohanan. Isinulat niya ang lahat ng kanyang pagkakamali, hindi upang bawiin ang kanyang kumpanya, hindi upang makuha muli ang kanyang marangyang buhay, kundi upang gumaan ang timbang ng kasalanang pumipigil sa kanyang bawat paghinga. Ito ay isang liham ng pag-amin, isang huling pagkilala sa kabutihan ng babaeng sinira niya. Habang tinatapos ni Paulo ang huling pangungusap ng kanyang sulat, isang matinding bugso ng hangin ang umihip, tila nagdadala ng babala na ang pagsisisi ay laging dumarating sa huli. Itiniklop niya ang papel ng maayos at inilagay ito sa loob ng kanyang bulsa. Sa kanyang isipan, mayroon pa siyang isang huling misyon bago siya tuluyang mawala sa dilim. Ang ihatid ang liham na ito sa nag-iisang tao na tunay na nagmahal sa kanya kahit na alam niyang ang pintuan ng puso nito ay kailanman ay hindi na muling bubukas para sa kanya. Tumayo si Paulo at muling lumakad sa gitna ng kadiliman, bitbit ang bigat ng kanyang krus. Sa bawat hakbang, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang paghinga at ang paulit-ulit na tinig ni Katrina sa kanyang gunita, nagpapaalala sa kanya na ang pagkakataon ay isang regalong minsan lamang ibinibigay at kailanman ay hindi na muling babalik kapag ito ay sinayang. Hindi ko hinihingi ang yaman mo, Katrina. Ang hinihingi ko ay ang pagkakataong masabi sa iyong patawad bago ako tuluyang maglaho sa buhay mo. Ang boses ni Paulo ay hindi na ang dating mapagmataas na CEO na umaaling-aw-ngaw sa mga boardroom. Ngayon, ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon
na hinihipan ng hangin, marupok, basag, at puno ng pagpapakumbaba. Nakatayo siya sa pampang ng isang pribadong dalampasigan. Ang kanyang mga lumang sapatos ay lubog sa basang buhangin, habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang pagod na mukha. Sa kanyang tapat, nakatayo si Katrina. Ang kanyang puting bestida ay sumasabay sa ihip ng hangin, tila isang anghel na nagmamasid sa isang guhong kaharian. Dahan-dahang iniabot ni Paulo ang gusot na papel na naglalaman ng kanyang huling sulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng tubig na humahaplos sa kanyang mga paa, kundi dahil sa matinding hiya na nararamdaman niya sa harap ng babaeng tanging kabutihan lamang ang ipinakita sa kanya. Kinuha ni Katrina ang papel. Ang pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang kislap ng nakaraan, isang alaala ng mga gabing magkahawak kamay silang nangangarap sa ilalim ng mga bituin bago pa man lasunin ng pera ang puso ni Paulo. Binasa ni Katrina ang bawat salita ng tahimik. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato sa malayo ay tila isang malungkot na orkestra na sumasabay sa bawat paghinga niya. Habang binabasa niya ang pag-amin ni Paulo sa lahat ng kanyang panloloko at ang pasasalamat nito sa 10 taon ng kanyang sakripisyo, naramdaman ni Katrina ang isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang hapdi ng sugat na sariwa, kundi ang huling pintig ng isang pusong handa ng bumitaw. Masyadong matagal ang 10 taon para sa isang sulat na ganito kapaikli, Paulo. Mahinang wika ni Katrina, itinatupi ang papel at inilalagay ito sa kanyang bulsa. Tumingala siya sa malawak na dagat. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kulay ng dapit hapon. Akala mo ba ang isang patawad ay sapat na para ibalik ang mga gabing hindi ako makahinga dahil sa sakit ng katawan at puso ko habang nagtatrabaho ako para sa iyo? Akala mo ba mabubura nito ang bawat luha na itinago ko sa ilalim ng unan para lang hindi ka mag-alala? Napayuko si Paulo. Ang bawat salita ni Katrina ay tila isang mabigat na pader na lalong nagpapaliit sa kanya. Wala siyang maisagot dahil alam niyang ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa anumang parusa. Hindi ko ito ginagawa para balikan ka, Katrina. Patuloy ni Paulo, ang kanyang boses ay tila nalulunod sa tunog ng dagat. Ginagawa ko ito dahil gusto kong malaman mo na kahit huli na, naintindihan ko na kung sino ang nawala sa akin. You were my home, at sinunog ko ang sarili kong tahanan para lang sa isang sandaling ningning. Dahan-dahang kinuha ni Katrina ang kanyang kamay mula sa loob ng bulsa. Sa pagitan ng kanyang mga daliri ay kuminang ang isang gintong sing-sing, ang kanilang wedding ring na itinago niya sa loob ng maraming taon sa kabila ng lahat. Tinitigan niya ito, ang simbolo ng isang sumpa na binuo sa pag-ibig ngunit winasak ng kataksilan. Sa loob ng mahabang panahon, ang sing-sing na ito ay nagsilbing tanikala sa kanyang pagkatao, nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan bilang asawa. Subalit habang pinagmamasdan niya si Paulo na nakaluhod na ngayon sa basang buhangin, hindi poot ang naramdaman ni Katrina, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking nakuha na ang lahat, ngunit walang itinira para sa sarili niyang kaluluwa. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang nagkasala, Paulo. Wika ni Katrina, ang boses niya ay kasing linaw ng tubig ng dagat. Ibinibigay ito
dahil ang pusong nagpapatawad ay karapat-dapat ng lumaya. Sa isang mabilis ngunit eleganteng galaw, iniangat ni Katrina ang kanyang bisig at inihagis ang singsing sa gitna ng malawak na karagatan. Ang tunog ng ginto na nahati ang ibabaw ng tubig ay agad na nabaon sa malalim na katahimikan. Pinanood nila ang bawat guhit ng tubig hanggang sa ito ay tuluyang mawala, kasama ang huling bakas ng kanilang nakaraan. "Malaya ka na, Paulo, at malaya na rin ako," huling sambit ni Katrina bago siya tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Paulo sa dalampasigan, mag-isa sa gitna ng papalalim na gabi. Ang tunog ng mga alon ay patuloy na bumubuhos, tila nililinis ang pampang mula sa mga bakas ng kanilang pag-uusap. Habang pinagmamasdan niya ang anino ni Katrina na unti-unting naglalaho sa kadiliman, doon lamang niya tuluyang naramdaman ang lamig ng gabi. Isang lamig na habambuhay na niyang dadalhin habang si Katrina ay patungo na sa isang bagong umaga na wala nang dalang bigat ng kahapon. Ang matirik na sikat ng araw ay tila walang awang humahagupit sa hubad na likod ni Paulo habang pasan-pasan niya ang mabibigat na sako ng semento sa isang maingay na construction site sa gitna ng lungsod. Ang bawat hakbang niya sa magaspang na sahig ay puno ng hirap, at ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa kanyang mga mata ay nagdadala ng hapdi na tila paalaala ng kanyang mga nakaraang pagkakamali. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit, wala na ang bango ng imported na pabango. Ang tanging amoy na bumabalot sa kanya ngayon ay ang amoy ng tuyong lupa at bakal. Sa gitna ng kanyang pagpapahinga, naupo si Paulo sa isang tabi at binuksan ang kanyang maliit na baunan na naglalaman ng kapirasong tuyo at kanin. Habang kumakain siya gamit ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo, ang kanyang paningin ay natuon sa isang dambuhalang billboard sa kabilang bahagi ng kalsada. Doon, nakapaskil ang mukha ni Katrina, maningning, masaya, at puno ng buhay. Siya ang itinuturing na Business Icon of the Year. Napayuko si Paulo, ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging mapait sa kanyang dila. Ito ang hustisya ng tadhana, ang makita ang taong binaliwala mo na abot langit na ang narating, habang ikaw ay gumagapang sa putikan ng sarili mong pagpapasya. Samantala, sa isang masikip na labada sa dulo ng isang maliit na barangay, maririnig ang sunod-sunod na paghampas ng kahoy sa basang tela. Si Nanay Sabel, ang dating mapagmataas na ginangna ni hindi man lang humahawak ng walis sa loob ng mansyon, ay nakaluhod ngayon sa harap ng isang malaking planggana. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga gintong singsing ay nangingitim na ngayon at puno ng sugat dahil sa matapang na sabon at walang tigil na pagkuskos ng mga maruruming damit ng kanyang mga kapitbahay. "Sabel, yung mga puti, dahan-dahanin mo. Baka manilaw iyan, hindi kita babayaran." Sigaw ng isang babaeng nagmamay-ari ng mga labada. Walang nagawa si Nanay Sabel kundi ang yumuko at magpatuloy sa paglalaba. Ang bawat kuskos niya ay tila paglilinis sa kanyang maruming budhi, ngunit ang bigat ng kanyang pagsisisi ay tila hindi matatanggal ng anumang sabon. Naalala niya kung paano niya tinawag na palamunin si Katrina habang ngayon siya mismo ang dumidepende sa barya ng ibang tao para lamang may maipakain sa kanyang nagrereklamong sikmura. Ang buhay na akala niya ay habambuhay na marangya ay naglaho parang bula, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng hirap na dati ay pinagtatawanan niya lamang
Sa loob ng malawak at payapang opisina ng K Holdings, nakatayo si Katrina sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hawak niya ang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang katawan ay hindi na nanghihina at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng sakit. Nakatanggap siya ng ulat mula kay Marcus tungkol sa kalagayan ni na Paulo at Sabel. Hindi siya natuwa sa kanilang paghihirap, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng pangangailangang tumulong. Alam ni Katrina na ang bawat tao ay kailangang dumaan sa apoy ng kanilang sariling mga gawa upang matuto ng tunay na pagpapakumbaba. Madam, handa na po ang sasakyan para sa inyong pagbisita sa bagong foundation. Maingat na wika ni Marcus mula sa pinto. Tumango si Katrina at kinuha ang kanyang bag. Sa kanyang paglalakad palabas, nadaanan niya ang isang malaking salamin sa hallway. Huminto siya sandali at tinitigan ang kanyang sarili. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang asawang nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ito ay isang babaeng natutunang mahalin ang sarili, isang babaeng nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng pagkawasak. Ang yaman na mayroon siya ngayon ay hindi lamang ang mga numero sa kanyang bank account, kundi ang kalayaang maging masaya nang walang hinihinging pahintulot mula sa iba. Sa kanyang pagbaba sa lobby, nakita niya ang mga empleyadong bumabati sa kanya ng may tunay na paggalang. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya pabalik, naramdaman ni Katrina na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Ang kanyang tagumpay ay magsisilbing inspirasyon sa mga taong inaapi at kinakalimutan. Habang umaandar ang kanyang sasakyan palayo sa gusali, iniwan ni Katrina ang huling anino ng kanyang pighati. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang imbitasyon para sa isang buhay na puno ng kabuluhan at tunay na kapayapaan. Ang pagdating ng bukang liwayway sa balkonahe ng bagong tahanan ni Katrina ay hindi na nagdadala ng bigat sa kanyang dibdib. Sa halip na kaba at takot ang gumigising sa kanya, ang bawat sinag ng araw ay tila isang malambot na haplos na nagpapaalala sa kanya na ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa sariwang hangin habang pinagmamasdan niya ang mga bulaklak sa kanyang hardin na unti-unting bumubuka. Wala na ang amoy ng gamot at ang lamig ng kalungkutan. Ang tanging nananatili ay ang bango ng kalayaan. Sa loob ng nagdaang mga buwan, itinayo ni Katrina ang Kalinga ni Kat, isang pundasyon para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at pag-abandona. Sa bawat mukha ng mga babaeng kanyang natutulungan, nakikita niya ang kanyang lumang sarili, ang babaeng minsang naniwala na wala siyang halaga. Ngunit ngayon, siya na ang nagsisilbing liwanag para sa kanila. Ang kanyang tagumpay sa negosyo ay naging tulay upang bigyan ng boses ang mga tahimik na nagdurusa. Sa tuwing nakikita niya ang mga ngiti ng mga batang naglalaro sa loob ng center, nararamdaman ni Katrina ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang brilyante. Habang naglalakad siya sa loob ng center, isang pamilyar na bulto ang sumalubong sa kanya. Si Attorney Gabriel. Nakasuot ito ng isang simpleng polo, malayo sa formal na anyo nito sa korte, at may dalang mga dokumento na may kinalaman sa pagpapalawak ng pundasyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang tapat at mainit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel, isang ngiting palaging nagbibigay kay Katrina ng pakiramdam na siya ay ligtas at pinahahalagahan. Masyado ka namang maagang nagtatrabaho, Katrina. Malambing na boses ni Gabriel.
sapat na upang magdulot ng isang munting kurot ng kilig sa puso ng babae. Sabi ko naman sa iyo, ako na ang bahala sa mga permit na ito. Dapat ay nagpapahinga ka muna. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Katrina. Ang init ng palad nito ay tila isang pangako ng katapatan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng nakaraan. Tumingin si Katrina sa mga mata ng abogado at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya naramdaman ang pangangailangang itago ang kanyang kahinaan. Sa piling ni Gabriel, nahanap niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi nang hihingi ng sakripisyo ng sariling pagkatao, kundi isang pag-ibig na nagpapalakas sa kanyang mga pakpak. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko ito magagawa nang wala ka. Mahinang sagot ni Katrina, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hindi sumagot si Gabriel, sa halip ay masuyong inayos nito ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Katrina. Ang sandaling iyon ay binalot ng isang matamis na katahimikan, tanging ang tunog ng mga ibon sa labas at ang malalayong tawanan ng mga tao sa center ang maririnig. Sa pagkakataong ito, alam ni Katrina na ang kanyang puso ay handa na muling sumugal, hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa isang malalim na pagtitiwala na may mga taong darating sa buhay natin upang tayo ay buuin, hindi upang tayo ay wasakin. Habang papalubog ang araw sa dulo ng abot-tanaw, naglakad ang dalawa patungo sa hardin. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay tila isang pagtatanim ng mga bagong pangarap. Ang sakit ng kahapon ay naging isang mahalagang aral na lamang, isang bahagi ng kanyang kwento na nagpatibay sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Katrina ang langit na nagpapalit ng kulay mula asul patungong ginto, naramdaman niya ang isang ganap na kapayapaan. Ang kanyang buhay ay hindi na isang trahedya, kundi isang magandang obra maestra ng muling pagbangon. Isang bagong simula ang naghihintay, isang bukas na puno ng pag-ibig na may kasamang respeto at dangal. At habang dahan-dahang humahawak si Gabriel sa kanyang kamay, alam ni Katrina na sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa loob ng isang pusong marunong magpahalaga sa tunay na yaman ng kaluluwa. Lumipas ang 5 taon na parang isang mabilis na daloy ng malinis na tubig na nag-alis ng lahat ng dumi ng nakaraan. Sa loob ng malawak na hardin ng kalinga ni Kat, ang boses ng mga bata na nagtatakbuhan sa damuhan ay nagsisilbing musika na pumupuno sa bawat sulok ng kapaligiran. Nakatayo si Katrina sa ilalim ng malalagong puno ng mangga, suot ang isang simpleng bestida na kulay langit. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng anumang bakas ng pagod o sakit. Sa halip, ang ningning sa kanyang mga mata ay nagpapatunay na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa isang pusong nakatagpo na ng kanyang sariling tahanan. Sa malayo, nakita niya si Paulo. Hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao na natutong lumakad sa lupa. Minsan, itong dumaan sa harap ng center upang maghatid ng mga materyales sa konstruksyon. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Wala nang galit sa puso ni Katrina. Ang nakita niya ay isang lalaking nahanap ang kanyang dangal sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at tapat na pagtatrabaho. Alam ni Katrina na nahanap na rin ni Paulo ang kanyang sariling kapayapaan sa pagtanggap ng kanyang mga naging pagkakamali. Ang pagpapatawad na ibinigay ni Katrina ay hindi isang imbitasyon para bumalik sa nakaraan, kundi isang regalo upang pareho silang makahakbang tungo sa magkaibang bukas.
Si Nanay Isabel naman ay nananatili sa probinsya, namumuhay ng tahimik at malayo sa ingay ng lungsod. Ang kanyang matalas na dila ay napaamo na ng panahon at ng kawalan ng mga taong dati ay kailangang makinig sa kanya. Natuto siyang magpahalaga sa maliliit na bagay at ang bawat barya na kinikita niya sa pagtitinda ng mga gulay ay nagpapaalala sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagnanakaw, kundi sa marangal na pagsisikap. Naramdaman ni Katrina ang isang mainit na haplos sa kanyang baywang, si Gabriel, ang lalaking nanatili sa kanyang tabi mula sa dilim hanggang sa muling pagsikat ng araw. Sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama, itinuro ni Gabriel kay Katrina na ang pag-ibig ay hindi isang sakripisyo na kailangang ubusin ang iyong pagkatao, kundi isang partnership na nagpapalago sa iyong kaluluwa. Sa bawat ngiti at yakap ni Gabriel, nararamdaman ni Katrina na ang bawat luhang ibinuhos niya noon ay naging mga binhi na ngayon ay namumukadkad bilang isang masaganang kaligayahan. Tumingala si Katrina sa langit na unti-unting nagkukulay kahel at lila. Ang buhay ay tila isang malaking sining ng paghabi. May mga bahaging madilim, may mga bahaging magulo, ngunit sa huli, ang bawat hibla ay mahalaga upang mabuo ang isang magandang obra maestra. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o sa pagbawi ng yaman. Ito ay tungkol sa pagtuklas na ang pinakamalaking tagumpay ay ang mahanap ang iyong sarili matapos mong mawala sa piling ng maling tao. Natutunan ni Katrina na ang utang na loob ay hindi dapat nagiging tanikala at ang hiya ay hindi dapat nagiging hadlang sa paghahanap ng katarungan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga zero sa bank account o sa laki ng mansyon, kundi sa lalim ng iyong kapayapaan at sa dami ng buhay na iyong natulungang bumangon. Sa huling sandali ng dapit hapon, habang hawak ang kamay ni Gabriel, isang huling buntong hininga ng pasasalamat ang pinakawalan ni Katrina. Malaya na siya, buo na siya. At sa wakas, ang kanyang puso ay nananahan na sa isang lugar kung saan ang pag-ibig ay palaging sapat.